Kabanata 276. Sumingit si Zack Zimmer. Harvey York, gaano ka kagaling sa pagmamalaki, bago ito ipinagmamalaki mo kung paano ka talaga ang CEO ng York's Enterprise, at ngayon sinasabi mo sa amin na ang Zimmers ay hindi kwalipikado upang magreserba sa lugar na iyong dinadala. Sino ka sa palagay mo? Kung hindi ka kapani-paniwala kung paano ka pa rin isang live-in na manugang sa pamilya Zimmers. Hindi ako maniniwala o hindi kung paano ang bagay na iyon sa iyo. Paano mahalaga sa iyo kahit saan ako pumili na maghapunan. Isipin ang iyong sariling negosyo. Malamig na sumagot si Zack, ako ang vice-CEO ng negosyo ng pamilya Zimmers. Hindi ba ako makagambala kapag may nagsisikap na gamitin ang aming pera upang kunin ang mga batang babae? Nang makita kung paano paulit-ulit na inaatake si Harvey, iminungkahi niya, Harvey, bakit hindi kayo kumain sa ibang lugar? Hindi na kailangan iyon, kakain kami dito. Nagpasya si Harvey na huwag aliwin ang katarantaduhan ni Zack at pinangunahan si Ella Graves sa paglalakad. Okay, makikita ko kung anong uri ng magandang lugar na iyong kinukuha. Sumakay kaagad si Zack at sinundan sila sa elevator. Hindi siya naniniwala na ang isang live-in-law tulad ni Harvey ay maaaring gumawa ng anumang espesyal sa ibang pagkakataon. Kung nadiskubre niya na ginagamit ni Harvey ang card ng miyembro ng Zimmers, kakanselahin niya ang reserbasyon sa lugar at tingnan kung paano ito kumilos sa harap ng hottie. Sa Western restaurant sa tuktok na palapag, ang bawat piraso ng dekorasyon ay nasa kadakilaan. Ang estilo ng Europa, kahit na ang mga chandelier ay gawa sa mga kristal, na ginagawa ang buong lugar na tila labis na labis. Nakasulat sa pamamagitan ng disenyo at mga dekorasyon nitong restaurant, natakot si Harvey. Hindi nakakagulat na ang lugar na ito ay pinangalanan bilang pinakamaluho na restaurant sa kanluran sa buong lungsod ng Ninghi, tanging ang mga taong may sapat at prestihiyoso ang maaaring pumunta dito. Ang mga mata ni Ella ay naglibot sa buong lugar tulad ng isang maliit na batang babae sa pagtataka. Naririnig ko kung gaano kasikat ang Western restaurant na ito, napakaganda. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakapunta ako dito. Hindi naghihintay para buksan ni Harvey ang kanyang bibig, ngumisi si Zack. Miss maganda, hindi pa ito ginagarantiyahan kung makakain ka pa rito, ngunit siyempre kung handa kang mag-enjoy ng pagkain sa akin, nakabook na ako ng isang lugar. Pinasingkit niya ang kanyang mga mata kay Harvey at kinut siya. Hindi tulad ng isang tao na sinusubukan pa rin. Kumilos ng cool ngayon, kung hindi para sa amin Zimmers pusta ko hindi siya magkakaroon ng isang solong pagkakataon upang may hakbang ang kanyang paa dito sa buong buhay niya. Ngayon lamang naalala ni Zack na marahil ay dapat niyang ipaalam kay Mandy Zimmer ang para dito, ngunit higit pa sa isang kumilos ngayong gabi si douchebag Harvey, ang mas mataas na pagkakataon ni Zack na makuha ang magandang mukha sa kanyang sarili. Kung umalis si Harvey ngayon dahil sa isang tawag mula kay Mandy, hindi na magkakaroon ng gintong pagkakataon si Zack. Sa pag-iisip nito, pinagtawanan siya ni Zack. Hindi ka pa ba nagreserba ng isang lugar, ikaw ay walang halaga na basura? Aling lugar iyon? Nais kong malaman ng personal kung anong uri ng upuan ng eksakto na hindi kahit sa amin ay maaaring kunin ng Zimmers. Malamig na sinabi ni Harvey, hindi ko alam kung alin ang eksaktong lugar, ngunit sa pamamagitan lamang ng pagtawag, ang punong tagapamahala ay pagkatapos ay nagpasya na ayusin ang pinakamahusay na upuan dito para sa akin. Ngumisi si Zack. Alam mo ba kung anong uri ng lugar ito? Ipinagmamalaki kahit saan mo gusto ha. Ang lugar na ito ay ang pinakamalaking hotel sa lungsod ng Ninghi at ang punong tagapamahala na si Ginoo Will White ay isa sa mga malaking shot ng lungsod na ito. Tingnan natin kung paano kanya pakikitunguhan kung naririnig niya ang sinabi mo at ipinagmamayabang. Si Ella ay sumulyap kay Zack ng kakatwa. Nakita niya mismo ito ng malinaw kung gaano kagalang at magalang si Will kay Harvey, ay ang taong ito ay wala sa kanyang isipan. Walang alam at gumawa pa ng katangahan sa kanyang sarili dito. Napansin niyang nakatitig siya sa kanya, nakaramdam ng kasiyahan si Zack sa kanyang sarili,
siya ang magiging panalo ngayong gabi kung mas lalo pang mapahiya si Harvey. Pagkatapos ay sumenya si Harvey sa isang waiter na lumapit at sinabing, "Inilalaan ako ni Willow White ng isang lugar, dalhin mo ako doon." Narinig ito, agad na nag-short si Zack. "Hahaha, nag-uutos ka pa ng isang waiter na dalhin ka sa iyong upuan ngayon. Hindi mo ako pinapatawa, Harvey. Ang bilang ng mga tao na maaaring magkaroon ng Mr. White na magreserba ng isang lugar para sa kanila mismo ay hindi hihigit sa 10. Sino ka sa palagay mo?" Nang matapos ang kanyang pangungusap, ang waiter ay nakayuko sa harap ni Harvey. "Ikaw si Mr. York, tama. Ngayon lang ay sinabi sa amin ni Mr. White na mag-save ng isang window seat para sa iyo, sundan mo ako." Malinaw na naalala ni Willow White ang waiter at inilarawan ang hitsura ni Harvey York at ang bilang ng mga taong dinadala niya upang kumain doon upang maiwasan ang pagkakamali sa ibang tao para sa kanya. Oo naman. Tumango si Harvey nang walang pasubali at lumakad papunta sa window seat kasama si Ella sa likuran. Si Zack ay natulala, sinubukan niyang sundan ang mga ito ngunit napahinto siya ng mahigpit na waiter na magalang 1 minuto ang nakaraan. "Sir, ito ay isang reservation-only restaurant? Kung gumawa ka ng isang reserbasyon mangyaring ipakita sa akin ang iyong member card, kung hindi, hindi namin pinapayagan ang iba't ibang mga tao na pumasok dito." Nagalit si Zack at itinuro mismo si Harvey. Paano ang walang halaga na basura na iyon ay pumunta doon nang hindi ipinapakita ang member card? Kahit isang window seat, ngumiti ang waiter. Ang upuan na iyon ay inilaan ni Ginoo White mismo para kay Mr. York, syempre hindi niya kailangang ipakita ang kanyang member card. Ikaw, mas lalo pang hindi nasisiyahan sa nadinig si Zack na iyon, ngunit hindi siya sumuko at inilipat ang kanyang member card sa mukha ng waiter. "Paumanhin sir, ang antas ng iyong card ng miyembro ay hindi sapat na mataas upang kumain sa VIP area, mangyaring magkaroon ng isang upuan sa regular na lugar." Ang waiter ay lahat na nakangiti habang si Zack ay nasa buong galit na galit. Hindi sapat ang antas ng card. Nakakainsulto ito. Gaano karaming pera ang binayaran ng live-in son-in-law na ito? Lahat ng iyon ay dapat na akin. Kabanata 277. Nang makita kung paano nag-usap at tumawa sina Harvey York at Ella Graves sa VIP area, ang mukha ni Zack Zimmer ay naging malamig bilang yelo. Gaano katindi ang live-in son-in-law na ito na pumili ng mga batang babae sa harap ng kanyang mga mata. At gumastos ng maraming pera galing sa bulsa ni Zimmers, masisipa siya sa labas ng pintuan ngayon. Si Mandy Zimmer, na nagpapahinga sa silid pagkatapos ng hapunan, ay narinig ang kanyang telepono na umalangaw-ngaw. "Zack, gabi na, ano ang gusto mo?" Sagot ni Mandy ang tawag ng malamig. Bihirang tinatawagan siya ni Zack dahil wala sila sa kanilang pinakamahusay na termino. "Mandy, hindi ka kasama ng basura na live-in na asawa mo sa bahay, diba?" Ngumisi si Zack. "Ano ang ibig mong sabihin dito? Ano ang dapat gawin sa iyo?" Tumunog si Mandy na malamig at malayo kahit nasa pamamagitan ng mga tawag. Orihinal na wala itong kinalaman sa akin, ngunit ang live-in na manugang ng Zimmers ay nagdadala ng ilang batang babae sa Niamey Grand Hotel gamit ang pera ng ating pamilya, at kumuha pa siya ng pinakamahusay na upuan sa Western Restaurant. Doon, sa palagay ko ay may karapatan akong tanungin ka bilang vice-CEO ng pamilya Zimmer. Ngumisi si Zack. "Wala akong pakialam kung paano mo pinamamahalaan ang iyong live-in na asawa, ngunit kung hayaan mo na ang basura na iyon ay gumastos ng ating pera ng walang ingat pagkatapos mong ma-promote bilang manager ng pananalapi ng ating kumpanya, hindi ko hahayaan na madali mong gawin ito." Umiling-iling si Mandy at agad na sumagot, "Hindi si Harvey ang ganoong uri." Hahaha, si Zack ay napangisi at nag-hang up. Maya-maya, isang malabo na larawan ang ipinadala sa telepono ni Mandy. Ang mga silhouette ng isang lalaki at isang babae ay maaaring makita ng magkasama kahit na ang larawan ay hindi talaga malinaw. Siya ang doktor. Si Mandy ay naging kaina-hinala kay Harvey at sa kanyang relasyon dati, at ngayon hindi niya alam kung ano ang maramdaman habang nakita niya ang larawang ito.
Inisip niya na hindi siya masyadong nagmamalasakit kay Harvey o naisip niya, ngunit tila mali siya, napakamali talaga. At sinabi ni Harvey na naglalaro mismo na wala siyang kinalaman sa doktor na iyon, at ngayon ay magkakasama silang kumain. Hindi pa ako nakarating sa lugar na iyon. Ang mga luha ay damaloy sa mga mata ni Mandy, labis siyang nakaramdam ng sakit ngayon. Maya-maya, ang mga damit at kutsa ni Harvey ay itinapon sa pasilyo ni Mandy, at pagkatapos ay malakas na binalibag ang pinto. Bang! Sumilip si Cynthia Zimmer mula sa kanyang silid na may mga marka ng tanong sa buong mukha niya, at pagkatapos ay masayang na-exclaim niya. Napalabas din ng nanay nila, ang mga gamit ng douchebag sa silid, parang pareho silang natapos. Talaga, natutuwa si Lillian Yates nang marinig iyon. Napakaganda, sa wakas maaari kong sipin ang walang halaga na basura sa labas ng pintuan. Sa pag-iisip nito, agad niyang kinuha ang kanyang telepono at nagsimulang pumili ng mga bagong potensyal na manugang. Hanggat maalis nila ang basura na iyon, mahahanap niya ang pinakamahusay na manugang na lalaki upang matulungan niya si Mandy sa pamilyang ito, at si Lillian mismo ay magpapatuloy sa kanyang marangyang pamumuhay. Sa Niamey Grand Hotel, kung wala ang pang-iistorbo ni Zack, ay masisiyahan sina Harvey at Ella sa kanilang hapunan sa kapayapaan. Sa buong kanilang pag-uusap ay nakilala niya si Ella ng higit pa, ang batang babae na ito ay hindi sa lahat ng pagkalkula, inilagay niya ang lahat sa mga pag-aaral sa halip, at iyon ang hinangaan sa kanya ni Harvey. Matapos ang hapunan ay nagpaalam si Ella na magsagawa ng operasyon, kaya hinatid siya ni Harvey at umalis. Gayunpaman hindi nagtagal pagkatapos niyang umalis sa ospital, nag-buzz ang kanyang telepono. Pagkakuha ng telepono sa labas ng kanyang bulsa, si Harvey ay may kakaibang hitsura sa kanyang mukha nang makita niya ang mensahe ay ipinadala ni Shirley Ryan. Mas naging speechless si Harvey York matapos basahin ang mensahe. Harvey, si Shirley ay nasa aking mga kamay ngayon, nasa suburb ako ngayon at hindi ka maglakas loob na tawagan ang mga pulis o kung hindi man patay ang iyong dating kaklase. Jerry Zabel. Ang pangalawang mensahe ay isang tinukoy na lokasyon na ipinadala sa pamamagitan ng teksto. Nagpawis si Harvey, hindi siya interesado na magkaroon ng anumang bagay sa isang hindi mahalaga tulad ni Jerry, na alam niyang kinidnap niya si Shirley kaya pathetically. Bumantong hininga siya, nagbayad si Harvey para sa isang lumang electric bike at naglibot patungo sa mga suburb. Ang lahat ng iyon ay hindi dapat magkaroon ng anumang bagay sa kanya, ngunit dahil si Shirley ay ang kanyang deskmate sa kolehiyo na gumagamot sa kanya ng maayos, kasama na siya ang nagdulot nito, kailangan niyang pumunta sa mga suburb ng lungsod ng Niamey, sa isang lugar na malapit sa sementeryo. Pinuksan ni Jerry ang backdoor ng kotse at masama ang loob sa babaeng nakatali sa upuan sa tabi niya. Nakikita ang malabo at nakamamanghang walang anumang pampaganda. Sa kanya, ito ang totoong kagandahan. Nakatitig si Jerry sa kanyang pagtayo doon. Nagising si Shirley makalipas ang ilang sandali habang nakatingin siya kay Jerry sa gulat. "Senyor, ano ang pinaplano mong gawin sa akin? Ako ang iyong kapwa Junior." "Junior my ass." Si Jerry ay ngumisi. "Tanungin mo ang iyong sarili, nakita mo ba ako bilang iyong nakatatanda? Biro lang ako sa iyong mga mata, tumingin ka sa akin. At ngayon tinawag mo akong isang senior. Ano ang isang kalapitang mababa ang lipad?" Kabanata 278. Si Shirley Ryan ay naging gulat na gulat. "Senyor, hindi mo ako naiintindihan. Hindi ako malapit sa iyo, iyon ang dahilan kung bakit hindi ako nagsalita ng mabuti. Ngunit pagkatapos na makilala ka ng higit pa sa mga araw na ito, alam ko na ikaw ay talagang isang mahusay na tao at sinusubukan kong tanggapin ka para sa kung sino ka. Kita nyo, sinamahan ko pa kayo para sa hapunan, mayroon tayong mas mahusay na mga araw na naghihintay para sa atin, hayaan mo akong umalis sa oras na ito. Maaari pa tayong magkasama ulit." Sinubukan ni Shirley na magmukhang kaibig-ibig sa kanyang makakaya, hindi siya ang batang babae na nagtapos na sa kolehiyo, pagkatapos ng mga taon na pakikipagsapalaran ng kanyang sarili sa mga katotohanan ng industriya nang nagtatrabaho na alam niya ng mabuti na kung hindi siya kumilos ng masunurin,
maaaring siya makakuha. At, mapahamak at gumawa ng isang bagay na mas masahol kaysa sa paghampas lamang sa kanya. Si Jerry Zabel ay lumapit at ngumisi. Sinusubukan mong tanggapin ako. Ikaw ay tulad ng isang matamis na tagapagsalita, Shirley. Kung ito ay hindi para sa akin nakamit ang mayroon ako ngayon ay titingnan mo rin ako sa mga mata. Kayong mga kababaihan lamang ang nagmamahal ng pera. Nanginginig si Shirley. Senyor, ito ay talagang hindi pagkakaunawaan, hinahangaan ko ang iyong pagpapasya at pagtitiyaga. Si Jerry ay nagmukhang demonyo. Kaya't ako ay isang mabuting tao sa iyong mga mata ha, hindi ko alam na ang aking sarili. Kung iyon ang kaso, pagkatapos ay ibababa ko ang aking katayuan at dadalhin ka. At sinisiguro ko sa iyo bukas na makikipag-ugnay ka sa akin at idagdag pa ang iyong pangalan sa bahay na iyon. Inaakala kong alam mo na maraming mga kababaihan ang hinahabol ako doon, ngunit wala sa kanila ang mukhang napakarilag kaysa sa iyo, aking junior. Habang nagsasalita siya ay inabot niya ang kanyang kamay upang mahawakan ang makinis na pisngi ni Shirley at niyakap siya. Senyor, huwag. Umungol si Shirley at sinubukan na magpumilit na makaiwas ngunit hindi mapakinabangan habang siya ay nakatali ng buo sa upuan. Sa wakas ay ipinahayag ni Jerry ang kanyang tunay na kulay habang siya ay sinusubukan na halikan at punitin ang kanyang mga damit, at hindi pinapansin ang kanyang pag-iyak. Slash! Bang! Sa sandaling iyon, isang malakas na ingay ang ginawa ng isang lumang electric bike na nagbangga. Sa harap ng kotse, si Harvey York ay bumaba mula sa bisikleta. Si Jerry na nasa gitna ng kasiyahan ay naiinis agad at umungol, "Sino ang pas ang gala na sumire sa aking kasiyahan, papatayin kita." Sa kanyang paningin, si Harvey ay isang live-in son-in-law na kamakailan lamang na nagpahiya ng ego ni Jerry sa kanyang card na mula sa Zimmers, at ngayon nakasakay siya sa isang maliit na electric bike ngayon sa sandaling ito upang masira ang kanyang oras ng kasiyahan. Nais ni Jerry ng masama na maaari niyang mabangga siya sa kamatayan kasama ang kotse na iyon. Nagkaroon ka ng magandang oras, Senyor Zabel. Nang makita na walang malubhang nangyari kay Shirley, nawala agad ang pag-aalala ni Harvey. Ikaw ang humiling sa akin na dumating sa kalahating oras ay hindi mo alam. O kahit isang minuto pa ako, magagawa mo ang iyong bagay kung huli ako ng isang minuto. Sinulyapan ni Harvey ang kanyang telepono nang may layunin at nanunuya. Sa sandaling iyon, isinubsob ni Shirley ang kanyang sarili sa isang bola habang lumipat siya sa upuan upang itago ang kanyang balat, habang nakakaramdam ng pagkamangha. Bakit nandito si Harvey? Ngunit kahit papaano, tiyak na naisave siya ng kanyang presensya mula sa pagiging karagdagang molested. Sa pag-iisip na iyon, itinapon niya ang isang kasiyahan kay Harvey. Ano ang impyerno na iyong ipinapahiwatig? Si Jerry ay dumulas ng malamig. Si Harvey, bilang isang taong naging live-in-law sa loob ng 3 taon at hindi pa rin nahawakan ang kanyang asawa dati, nang ahas kang makipag-usap sa akin sa ganitong paraan. Sinasabi ko sa iyo, magiging patay ka kung nag-trigger ka sa akin. Nagkibit balikat at nag-shock si Harvey. Senyor Zabel, hindi ko maintindihan kung bakit mo ako tinawagan, ikaw ang tumawag sa akin dito kaya bakit ka nagagalit ngayon? Sabihin mo sa akin kung ano talaga ang gusto mo ngayon. Ano ang gusto ko? Sumaya si Jerry kay Harvey at kumuha ng baseball bat mula sa puno ng kahoy. Malamig niyang sinabi, ngayon ipapakita ko sa iyo ang talagang gusto ko. Habang namatay ang kanyang tinig, isinalakay ni Jerry ang bat patungo sa ulo ni Harvey. Hindi lamang si Shirley Ryan sa kanyang sarili ngayong gabi, masisira niya ang nakakainis na live-in na manugang na ito, o kung hindi man ay hindi siya nasiyahan. Si Harvey ay nag-squint at dodged ang kanyang katawan sa kaliwa ng malapit na ang bat, pagkatapos ay hinampas niya ang kanyang kaliwang kamay at hinawakan si Jerry sa kwelyo at itinapon siya sa matigas na lupa. Bang! Hindi kailanman nahulaan ni Jerry kung gaano kalakas si Harvey at hindi niya maiangat ang kanyang sarili mula sa lupa. Kinuha ang bat sa lupa, humakbang si Harvey sa dibdib ni Jerry at ngumiti. Tulad niyan. Patay ka na. Alam mo ba kung sino ako?
Gaano mo ako sinuntok, hindi ko kayo pababayaan ng madali. Si Jerry na namilipit sa sakit ay nagsimulang mag-yelp nang hindi tumigil. Kahit si Shirley na nasa sasakyan pa ay nakaramdam ng pagtataka at nagkomento, "Harvey, huwag kang maging padalos-dalos." Tinapik ni Harvey ang kanyang ulo at sinulyapan siya. "Ano, sinusubukan mo bang tulungan siya? Kung wala ako rito ngayong gabi, ano sa palagay mo ang gagawin niya sa iyo?" Kabanata 279. Ang mukha ni Shirley Ryan ay naging mapula agad. Hindi na siya bata, paano niya malalaman kung ano ang mangyayari kung si Harvey York ay hindi siya dumating? Hindi alam kung ano ang isasagot, maaari lamang niyang kagatin ang kanyang labi. "Harvey, binabalaan kita, kung maglakas loob ka na hawakan ako kahit na minsan pa ay i-lock ko ikaw sa kulungan para sigurado." Sa wakas ay pinagbantaan ni Jerry Zabel at hindi mapigilan ang kanyang sarili habang siya ay umungol sa ginawa ni Harvey. Ang isang live-in law, na nakilala ng lahat, na naghugas ng mga paa para sa kanyang mother-in-law, nililinis ang banyo ng bahay, ng ahas na hawakan. Siya, mayroon siyang maraming mga paraan upang gawin kay Harvey na humingi ng tawad sa kanya. Sa huli, swoosh! Ang susunod na alam niya, mayroon bagay si Harvey na sinampal sa kay Jerry sa buong mukha ng matigas kaya siya ay nahihilo na may pulang marka na nalikha sa kanyang pisngi. "Ikaw, naglakas loob ka na saktan ako." Si Jerry ay buong galit. Si Shirley ay nabigla sa chismis na pagkatapos na si Harvey ay naging live-in son-in-law. Siya ay binubuli sa lahat ng oras ng mga Zimmers, ngunit gayunpaman ay tumingin siya sa kanya ngayon. Tila wala siyang iba kundi ang tunay na lalaki sa kanyang mga mata. Si Jerry, na nanginginig pa mula sa pagkasipa na nakuha niya mula kay Harvey, ay sinubukan na pakalmein ang kanyang sarili at dumura sa sahig. Napatingin siya na may poot kay Harvey York habang siya kinapa ang kanyang telepono. "Nasa malaking problema ka, walang halaga na sako ng basura." Pagkatapos nito, galit na pinindot niya ang isang serye ng mga numero sa kanyang telepono at tumawag. Si Harvey ay hindi man lang nabalisa sa aksyon ni Jerry, sa halip, umakyat siya sa kotse at pinakawalan si Shirley mula sa pagkagapos sa upuan, pagkatapos lamang ay sinulyapan niya si Jerry. Pagtawag para sa backup, "Sigurado, maghihintay ako dito at tingnan kung sino ang maaari dumating mula sa paghingi mo ng tulong." Si Shirley ay may pag-aalala na tumingin sa kanyang mukha habang sinubukan niya ang kanyang sarili, at pamulong kay Harvey. "Harvey, sa palagay ko dapat na tayong umalis kaagad." Nalaman ni Jerry ang ilang malaking shot kamakailan na kung bakit siya kumita ng maraming pera. Ang malaking shot ay napabalita na humanga kay Jerry ng marami, hindi natin alam kung ano ang mangyayari kung tayo ay nag-trigger sa kanya. Matapos sabihin ang lahat ng iyon, si Shirley ay lalo pang nag-alala. Siya mismo ay isang ordinaryong manggagawa sa opisina na walang prestihiyosong background, kung kaya't hindi niya kayang banggain ang mga taong katulad ni Jerry. At si Harvey ay tila nasa isang mas masamang kalagayan kaysa sa kanyang sarili, isang simpleng live-in na manugang na tulad niya ay nagkakaproblema dahil sa kanya, ano ang dapat nilang gawin? "Okay lang, naalala ko noong tayo mga deskmates at paano ko kayo matutulungan." Dagdag pa, ang mga ito ay maliit na bagay lamang, naupo si Harvey doon na pinalamig tulad ng dati. Maliit na bagay. Hindi alam ni Shirley kung iiyak o tatawa sa pahayag na iyon. Noong huling oras sa pagtitipon ng mga dating kaibigan, masasabi ni Shirley na si Harvey ay hindi man lang nanindigan para sa kanyang sarili sa pamilyang Zimmers. Nakakuha pa siya ng isang galit na tawag sa telepono mula sa kanyang biyenan dahil lamang sa huli na siyang umuwi. Sa ganitong nakalulungkot na sitwasyon ng kanyang, paano niya malulutas ang isyu sa ibang pagkakataon? Imposible para sa mga Zimmers na magpahiram ng isang tulong sa kanya para sa mga uri ng bagay na iyon. Maaari pa nilang gamitin ito bilang isang dahilan upang sipin siya sa labas ng pamilya. Sa pag-iisip nito, sumilip si Shirley kay Harvey na may isang pagkaawa. Mukhang hindi niya may save ang kanyang sarili ngayong gabi na, hindi upang mailakip ang kanyang kaligtasan. Ang mga patak ng luha ay bumagsak sa kanyang mga pisngi habang siya ay lalong nag-aalala.
Sa sandaling iyon, may isang tao sa kabilang dulo ng pagtatapos ng tawag ni Jerry sa wakas ay kinuha ang lahat ng kanyang pagkagulo. Agad na nawala at pinalitan ng lubos na pagpapakumbaba, at kahit na may isang bahagyang baw kahit na walang nakakakita sa kanya. Mr. Brooke, binugbog ako ng isang piraso ng basura dito. Oo, nasa suburban area ako ngayon malapit sa sementeryo. Maaari kang magpadala ng ilang mga tao dito. Oo, at kahit na ang batang babae na iyong kinagiliwan ay kasama namin. Hawak ang tawag, tumalikod si Jerry at pinanood si Harvey at sinabi, "Nagyayabang ka, alam mo ba kung sino si Ginoo Brooke? Siya ang nag-iisang tagapagmana ng pamilyang Brooks, siya si Kane Brooke. Ipinagpapalagay ko sa iyo, isang mahirap na maliit na live-in na manugang, hindi mo alam kung gaano siya ka-impluwensya." Kasabay nito, tiningnan niya si Shirley na may isang pissed off na hitsura. "At ikaw malanding babae, ito ay ang iyong swerte, alam mo na kinagiliwan ka ni Ginoo Brooke. Wag subukang manggahas na tanggihan siya at ikaw ay mawawalan ng trabaho sa kanyang kumpanya. Alam mo ba kung ano ang napalampas mo mismo sa harap mo?" Ngunit tama, ngayong gabi habang tinatamasa ni Ginoo Brooke ang mapatas na piraso ng karne na ito, marahil ay makakatikim din ako ng ilang kagat sa iyo. Mamaya makikita namin kung gaano kakasarap ang lasa mo, ikaw ay masisiyahan. Sa kanyang mga salita, si Shirley ay naging mapatla bilang isang shit. Naisip niya na gusto lang siya ni Jerry para sa kanyang sarili, na alam niya na isa rin siya sa mga minions ni Kane. Sinamantala ni Kane ang ilang mga babaeng empleyado doon na may posisyon na siya ang nag-iisang tagapagmana ng Brooks. Nakuha niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagtigil sa kanyang trabaho doon, nahulaan na makikita nila ang bawat isa sa lalong madaling panahon. "Jerry, bastard ka, nawalan ka ng isip." Sa wakas ay sumabog si Shirley sa sobrang pagkagalit. "Haha. Pinagalitan mo pa ako sa ngayon, sa paglaon ay mapapagod ka na kahit na magsalita ka pa rin." Haha, si Jerry Zabel ay humagulgol sa masamang pagtawa. Kabanata 280, matapos ang humigit kumulang 10 minuto, isang itim na Mercedes-Benz S-klase ang tumigil doon. Pagkatapos nito, ang isang tao sa isang puting suit ay dahan-daang lumabas mula sa kotse. Mayroong 2 bodyguard sa likuran nila. Parang mabangis sila. Sa unang sulyap, tila natatangi sila sa pakikipaglaban. Ang tagapagmana ng Brooks na si Kane Brooke, ay matapang na masaktan kahit na ang York Enterprise dahil lamang sa naisip niya na si Liam Stone ay nasa tabi niya. Matapos ang pagtitipon ni Mandy Zimmer sa oras na iyon, ang Brooks ay nakatanggap ng isang mahirap na aralin mula kay Liam. Ngayon, nakaranas sila ng isang medyo malaking pagkawala. May kasabihan na nagsasabing kahit ang isang sandalan ng kamelyo ay mas malaki kaysa sa isang kabayo. Kahit na ang mga biro ay medyo nakalulungkot kamakailan, mas mahusay pa rin sila kaysa sa mga ordinaryong tao kahit na matapos ang paulit-ulit na pagkalugi na dinanas nila sa negosyo. Kamakailan lamang, maraming masamang bagay ang nagkamali. Sa makatuwid, si Kane ay nagdusa ng labis na galit. Matapos niyang matanggap ang tawag mula kay Jerry Zabel, narinig niya na ang babaeng kanyang nagustuhan, si Shirley Ryan ay kinidnap ni Jerry. Pagkatapos ay sumugod si Kane patungo sa lugar na iyon ng maligaya. Ang babaeng iyon ay hindi kailanman nagkaroon ng kasintahan. Marahil ay maaaring magamit niya ang inosenteng batang babae sa gabing iyon upang magdala ng kaunting swerte para sa kanyang sarili at tingnan kung magawa niyang hugasan ang kanyang masamang kapalaran. Nang makalabas na siya ng kotse, gumawa ng anumang bagay na walang kaparerekon si Kane. Pagkatapos ay sinabi niya ng direkta, nasaan siya. Sa sandaling iyon, kumilos si Jerry tulad ng isang masunuring alipin. Hindi nagtagal ay nagtungo siya kay Kane nang walang kahihiyan. Pagkatapos ay tumango siya at yumuko kay Kane, "Mr. Brooke, nandito ka na sa wakas. Ngayon, kailangan mong makatulong upang maghanap ng hustisya para sa akin." Mapatla ang mukha ni Shirley, at pinatuyo ito ng kulay ngayon. "Masisira ako. Narito ang dyablo na ito ngayon. Hindi ko alam kung gaano ako kahabag-habag na magdusa ngayong gabi.
Sa pag-iisip nito, nais ni Shirley na mamatay ng husto doon at pagkatapos. Siya ay isang tradisyonal na babae, at hindi niya matanggap ang mga bagay na iyon. Mas gugustuhin niyang mamatay sa halip na mabuhay sa kahihiyan. Sa sandaling iyon, hindi man lang nag-abala si Kane. Kay Jerry, umakbang siya pasulong. Pagkatapos ay pinaliit niya ang kanyang mga mata, ngumiti at sinabi, "Shirley, tiyak na gagawin namin. Mahulog ka sa bawat isa. Hinawakan kita ng bahagya bago ang isang beses, at binigyan mo ako ng sampal. Hindi ko inaasahan, nahulog ka sa aking mga kamay ngayon." Sumabog siya sa pagtawa. Kinagat ni Shirley ang kanyang mga labi, at hindi man lang siya naglakas loob na tumingin kay Kane. Pagkatapos ay sinabi niya ng may labis na kalungkutan, "Harvey, magmadali at umalis. Pumunta at mag-ulat sa pulisya." Hindi na kailangan iyon. Magaan ang sinabi ni Harvey York. Wala man lang siyang balak na tingnan si Kane ng direkta. Nang makita ang kanyang saloobin, si Jerry, na nakatayo sa likuran, ay sumigaw ng malakas. "Bastard! Mabilis na pumunta at lumuhad sa harap ni Mr. Brooke ngayon. Bakit ka kumikilos sa harap ni Mr. Brooke? Bakit ka matapang? Harvey, tumakas ka agad. Kung hindi, hindi ka na. Magkakaroon ng pagkakataon na gawin ito sa ibang pagkakataon." Si Shirley ay kinakabahan sa loob. Bakit hindi nasiraan ng loob si Harvey? Ito ba ang oras para sa kanya na kumilos ng mayabang at maglagay ng isang palabas dito? Dapat siya ay tumakbo na ngayon. Sa sandaling iyon, napansin ni Kane na may ibang lalaki sa kotse. Ngunit ang ilaw ay masyadong malabo na hindi niya makita ng malinaw ang mukha ni Harvey. Pagkatapos ay tiningnan niya si Jerry nang walang tiyaga at sinabi, "Ano ang tungkol dito?" "Ginoo, Brooke, ganito." Lumitaw si Jerry na nakakahamak sa sandaling iyon. "Ang bastard na ito ay kaklase ni Shirley. Nais kong dalhin sa iyo si Shirley ngayong gabi bilang isang kilos na nagpapakita ng aking obligasyon sa iyo." Ngunit ang bastard na ito ay sumakay sa isang e-scooter at hinarang ang aking kotse sa gitna. "Ginoo, Brooke, sinasadya niyang ginagawa ito. Sinusubukan niyang tumayo laban sa iyo. Nais niyang sirain ang iyong kasiyahan." Sa sandaling iyon, si Jerry ay gumapang sa kanyang mga ngipin. Direkta niyang sinisisi si Harvey. Ito ay dahil alam niya na papatayin ni Kane si Harvey ng direkta hanggat sinabi niya ang ganoong bagay. Pagkatapos, magagawa niyang may bulalas ang kanyang galit na ganyan. Pak! Hindi inaasahan, matapos sabihin ni Jerry na, binigyan ni Kane si Jerry ng isang malaking sampal sa likuran ng kanyang kamay. Pagkatapos ay pinagalitan siya ni Kane, paano ang isang tao lamang na sumakay sa isang e-scooter ay maaaring hadlangan ang iyong paraan. Nais mo ring hawakan ko ang ganitong uri ng walang kabuluhan na pag-iibigan ng tao. Bakit kailangan ko ng isang walang silbi na katulad mo? Mr. Brooke, ako. Ito ay, hinawakan ni Jerry ang kanyang mukha sa kawalan ng paniniwala. Pinigyan ni Kane si Jerry ng sipa, at si Jerry ay sinipa ng malakas kaya siya ay gamulong sa lupa. Pagkatapos ay dumura si Kane at sinabing, "Anak ng isang tupa. Hindi mo rin magagawa ng maayos ang isang simpleng bagay. Kung hindi dahil sa katotohanan na nakuha mo ang babaeng ito para sa akin, wala akong oras upang mag-abala tungkol sa iyo." Para kay Kane, ang isang taong katulad ni Jerry ay isang alipin lamang. Si Jerry ay isang tao lamang na laging nasa bek at tumawag kay Kane. Kung handa si Kane, maraming alipin tulad ni Jerry sa paligid niya. Sa huli, kumilos si Jerry at walang ingat. Iyon ay lubos na kasuklam-suklam para kay Kane, at ayaw niya ring mag-abala tungkol sa kanya. Nang makita iyon, tumawa din si Harvey. "Senyor, iyan ba ang iyong taga-suporta? Mukhang hindi ka niya masyadong tinatrato." Nang inig si Jerry at bumangon mula sa lupa. Alam niya na wala siya para kay Kane. Ngunit hindi kailanman nangyari sa kanya na magkakaroon siya ng ganoong mababang katayuan sa harap ni Kane. Sa sandaling iyon, ikinagalit ni Jerry ang kanyang galit. Kay Harvey, sinabi niya na malisyoso, "Oo, aso lang ako. Nakabilang kay Mr. Brooke. Ngunit ano ang tungkol doon? Ako medyo handa.
Ngunit ang isang live-in na manugang na tulad mo ay naiiba. Gaano ka katapang makipagkumpetensya para sa isang babaeng kasama ni Mr. Brooke? Magbabayad ka ng isang mabibigat na presyo ngayong gabi. Nagdusa ako, ngunit magdurusa ka sa mas kahabag-habag na paraan. Maraming salamat mga idol, hanggang sa muli, don't forget to like and subscribe my channel, ECTV Stories. Mabuhay po tayong lahat.